Magandang araw, ako si Marvelyn Canta. Noong ika-9 ng Abril, araw ng Miyerkules, kami ay nagpunta sa Missionaries of Charity Formation House sa Tondo, Maynila, isang tahanan para sa mga lolo't lola na patagal nang naiwan ng kanilang pamilya. Bagamat hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na makausap or makahalubilo sa kanilang nang malapitan, sapat na ang kanilang mga ngiti nilang aming nasilayan upang maramdaman ang koneksyon, ang katahimikan sa puno ng damdamin. Sa simpleng presensya namin doon, dala namin ang hangaring maipadama ang malasakit at pagmamahal. Layunin ng programa na ito na palaganapin ang positibong pagpapahalagang pampamilya, respeto, pakikipagkapwa at pag-aaruga. Mga halagang mahalaga sa pagbubuo ng isang maayos, makatao at matatag na bayan. Noong nagpunta kami sa lugar, ang plano talaga namin ay ang haranain ng mga lola't lola, pero dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, hindi ito natuloy. Sa halip, nakita namin ang mga ngiti nila at narinig ang kanilang mga awit. Imbis na kami ang magbigay ng saya sa kanila, sila ang nagbigay ng saya sa amin. Hindi kami nakagawa ng kahit anong aktibidad, pero ang simpleng presensya nila at ang kanilang mga awit ay nagbigay aliw sa amin. Isang lolo na nakita ko sa wheelchair, tahimik siya sa isang sulok. Ang hindi ko makakalimutan, noong binati ko siya, naalala ko ang lolo ko. Parang may kwento siyang nais iparating sa akin, kahit na hindi niya ito sinasabi. Para sa akin, iba pala yung makita ang mga matatanda at ang kanilang mga buhay, kahit hindi mo pa sila lubos na nakikilala. Isang moment pa na hindi ko na makakalimutan ay nang bigyan kami ni Sister Guadalupe ng pagkakataon magdasal sa altar. Dito ko naranasan na si Jesus pala or ang Panginoon na hindi lang talaga na nasa sarili nating simbahan na nararamdaman, kundi kahit saan. Sa mga mata ng mga lolo't lola, nahanap ko rin yung lakas ng pananampalataya at pagmamahal. Pinapaalala nila sa akin ito na ang biyaya ng buhay ay nasa sa simpleng sandali, at sa bawat ngiti at mata ay may mga aral tayong matututunan mula sa kanila. Habang naroon kami sa lugar, halo-halo yung emosyon na naramdaman ko. Nakakalungkot syempre na makita yung mga kalagayan ng lolo't lola, kasi may ilan sa kanila may sakit or yung iba tahimik lang sa isang sulok. Pero sa kabila nun, may kakaibang init or warmth na naramdaman ako sa puso ko. Masaya ako na kahit papaano nakahanap sila ng tahanan at mga taong magmamalasakit sa kanila. Ang karanasang ito para sa akin ay isang malalim nagturo sa akin ng isang malalim at malasakit na pakikipagkapwa. Naramdaman ko kung gaano kahalaga yung oras, presensya at simpleng pakikinig. Ang mga mata nila din ay nakita ko yung pananampalataya or faith, lakas at pagmamahal, mga pagpapahalagang gusto kong palaguin sa aking sarili. Natutunan ko rin yung mga inabando ng mga lolo't lolo or matatanda ay may pangangailangan, hindi lang syempre pang physical, kundi emotional at spiritual. Kailangan nila ng koneksyon, damay, tsaka pag-unawa. Bilang isang miyembro ng komunidad, nakita ko yung papel ko sa pagbibigay halaga sa mga katulad nila. Ang katulad nila ay hindi dapat natin makita sila bilang isang kawawa, kundi bilang mga taong may dignidad at kwento. Bilang grupo, mas naging totoo kami sa isa't isa. Naging mas bukas kami sa damdamin at mas lumalim ang aming ugnayan sa pamamagitan ng mga shared experiences namin na naranasan. Naging paalala din ito sa amin na hindi kailangan maging engrande yung service o serbisyo para maging makabuluhan. Minsan, ang mga simpleng presensya lang ay sapat para maparamdam namin yung pagmamahal namin sa kanila. Sa kursong ito, napagtando ko na ang pamilya talaga yung ang una nating guro sa ating pagpapahalaga. Dito natin unang natututunan ng respeto, pagmamalasakit, at syempre ang ating pananampalataya. Mga halagang mahalaga sa bawat relasyon sa lipunan. Siguro bilang estudyante na napalayo sa pamilya, mas na-realize ko kung gaano sila kahalaga sa akin. Syempre sa tuwing na malayo ako sa kanila, mas nararamdaman ko yung halaga ng simpleng kamusta or tawag nila para sa akin. Dito ko mas na-appreciate na ang pamilya, kahit hindi lagi magkasama, ay lagi nandyan sa atin na sumusuporta at nagmamahal. Isa sa mga challenging na topic para sa akin is yung LGBTQ plus families na
ating itinalakay. Dahil lumaki kasi ako sa isang simbahan, kung saan bihira itong napag-uusapan o madalas iniiwasan. Kaya noong tinalakay ito sa klase, nahirapan akong lubos na maunawaan ang kanilang sitwasyon. Bagamat nirespeto ko ang iba't ibang pananaw, napagtanto ko na mahalaga talaga yung pagbubukas ng ganitong diskusyon upang mapalawak yung pag-unawa natin at pagtanggap sa ating komunidad. Ngayon, ang commitment ko ay maging mas bukas sa pagpapakita ng pagmamahal, lalo na sa pamilya. Syempre magsisimula ako sa isang simpleng pakikinig o pangungumusta at syempre yung pagpapahalaga sa oras na meron kami. Dahil ang tunay na pagbabago nagsisimula talaga sa loob ng isang tahanan. Ang pagtulong sa mga matatanda at mga batang nangangailangan ay nagpapalakas sa ating komunidad. Hinihikayat namin kayong magsimula sa maliit na hakbang tulad ng paglaan ng oras para makinig o magbigay ng tulong. Sa ganitong paraan na isa sa buhay natin ang mga pagpapahalagang natutunan natin sa kursong ito. Ngayon sa aking pagtatapos, gusto kong iwan sa inyo ang mga katagang ito na family means no one gets left behind or forgotten. Maraming salamat!